Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Nitong araw na ito, nabuking mismo ng Korte Suprema si Senator Risa Hontiveros matapos niyang gamitin ang isang pekeng, unanimous, na desisyon bilang patunay laban kay Congressman Marcoleta. Ang inaakala niyang matibay na ebidensya, biglang bumaliktad at naging dahilan pa para umamin siya sa kanyang pagkakamali. Pero simpleng human error lang ba ito, o may mas malalim na ibig sabihin? Mula sa matatalim na banat ng mga abogado, matinding sarcasm sa social media, hanggang sa panghihiya ng kapwa politiko, kumukulo ngayon ang politika sa bagong isyu na ito. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, naging laman ng balita ang isang pahayag ng senadora. Sa gitna ng Senado, gumamit umano si Hontiveros ng maling impormasyon hinggil sa isang kaso ng Korte Suprema bilang batayan sa kanyang argumento, isang bagay na agad pinabulaanan mismo ng SC. Ang isyong ito ay umani ng reaksyon mula sa political commentator na si Rob Frances, na nagpahayag ng kanyang opinyon hinggil sa integridad at pananagutan ng mga nasa pwesto. Isang tanong ang binitawan ng kilalang political commentator na si Rob Frances, kung talagang nasa panig ka ng tama, bakit kailangan pang magsinungaling? Ito'y matapos mapatunayang mali ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa tinaguriang League of Cities case, na kanyang ginamit bilang halimbawa sa talakayan ng Senado kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sa kanyang talumpati, sinabi umano ni Hontiveros na ang naturang kaso ay isang precedent kung saan binawi ng Korte Suprema ang isang unanimous decision, pahiwatig na posibleng mangyari rin ito sa kasalukuyang issue. Subalit, agad itong itinuwid ng Supreme Court, na nagpahayag na ang kasong tinukoy ay hindi kailanman naging unanimous at hindi malinaw kung saan nakuha ni Hontiveros ang nasabing impormasyon. Dagdag pa ni Frances, mas mabigat ang usapin dahil kamakailan lamang ay nagsampa ng kaso si Hontiveros laban sa ilang vloggers dahil sa umano'y pagpapakalat ng pekeng balita. Noon, matigas ang pahayag ng senadora, hindi ako papayag sa ganitong pagsisinungaling. Pero ngayon, aniya ni Frances, kapag siya ang nagkamali at nakarecord pa sa Senado, tila walang parehong antas ng paniningil. Binigyang diin niya na kung ibang tao, lalo na mula sa kampo ng administrasyon, ang nagsabi ng maling datos, tiyak umanong malakas ang sigaw ng oposisyon na disinformation. Ayon pa kay Frances, nag-update man si Hontiveros sa kanyang opisyal na pahina at umamin sa pagkakamali matapos ang paglilinaw ng SC, tila depensa at hindi pagpapakumbaba ang naging tono. Aniya, sa mismong Senate session, kahit kinwestiyon na ni Representative Marcoleta, ipinagpilitan pa rin ng senadora na unanimous ang naturang desisyon. Tinapos ni Frances ang kanyang pahayag sa isang matinding puna, ito ay hindi simpleng pagkakamali, kundi malinaw na panlilinlang. At sa politika, kapag nawala na ang kredibilidad, mahirap na itong ibalik. Ang isyong ito nga ay binigyan pa ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon kay Tio Moreno ay, nothing could be more insulting than seeing Senator Risa Hontiveros act as a senator judge in an impeachment trial against Vice President Inday Sara Duterte, a licensed lawyer and a passer of the Philippine Judicial Academy's Pre-Judicature program. Just imagine being judged by someone who misquotes jurisprudence, relies on ChatGPT, and reads from index cards prepared by her staff. Someone who even checks group chats mid-speech because she clearly lacks understanding of the topic she's discussing. That's the problem with impeachment trials, it becomes political theater. That's why it's better to let the real courts handle the real cases. Ayon naman kay Pebbles Duque ay, shocks, ay hindi karapatan kung magsalita. Kawawa dito ang taong bayan, kapag kino-correct siya o sinasagot ang tanong niya na walang sense. Sabi naman ni Dare to Ask ay, so Risa Hontiveros admitted her mistake, but she did not apologize to her colleagues and to the Supreme Court PH. She insisted on the other case that was reversed by Enbank. Lawyers out there, please help enlighten us, what is the context of this case? Why was it reversed? International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Incorporated versus Greenpeace Southeast Asia, Philippines, 2016. Mabuti na lang ang mga senador hindi basta-basta naniniwala. Well, some are lawyers.
but imagine such irresponsibility of claiming something sa Senate plenary pwede makakumbinse ng ibang senator to favor her stand, but on the basis of fake news pala. No one is perfect, yes, but the consequential effect could possibly break a nation. Ayon naman kay KLCI, baka free version yung sayute. OMG, nakakahiya. My suggestion to Risa Hontiveros, to prove her haters wrong, is that she attends Senate sessions without once looking at index cards or her phone, and her team sitting far from her. Her critics kasi say that Risa can deliver prepared speeches but when questioned or when debating, di na niya kaya. Hence her massive mistakes about the cases, jurisprudence she mentioned during the Senate hearing, which is now being questioned by the Supreme Court. Di kasi siya prepared when quizzed, sabi ng critics niya. Risa, I suggest you stand in the center of the floor, like Marcoleta, and just take questions from your fellow senators. First day pa lang sa Senate ni Marcoleta ginawa niyang parang last day of Risa Hontiveros, credibility. Kaya she needs to immediately save herself. So if I were Risa, I'll prove all these haters wrong by debating head-to-head without notes, index cards, Telegram message, and if she uses it, without ChatGPT. If she can do this, pwede siya mangarap maging president. Dear Lord, thank you po very much na ang nagsabi lang na fake news ako ay si Tingog Party List 2nd Congressman Jude Azidre, COMELEC declared Manila 6th District Congressman winner Benny Abante, at si Risa Hontiveros. Hindi po ang Supreme Court of the Philippines. Salamat po. Ayon naman sa supalpal ni Attorney Ferdinand Topacio ay, ang kapangyarihan ng Supreme Court na siya ang maging final arbiter ng mga constitutional issues ay nasa Constitution mismo. Kung hindi mo kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? Ang nakakalungkot, mga mambabatas pa ang nangunguna sa pagsasabing hindi dapat sundin ang Korte Suprema. Anong klaseng pag-iisip yan? Kahiya-hiya po tayo niyan. Samantala, ang well-known influencer na si Zina ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Alam niyo mga kaibigan, kahit na pagbalik-balik ta rin mo yan si Hontiveros, kahit patuwad-tuwarin nyo yan dyan, talagang yan ay anti-Duterte yan. Huwag na kayong magtaka na kahit na anong sabihin ng Supreme Court ay masasabi pa rin ang loka. Pinoprotektahan ng Supreme Court ang Constitution. Yan lang yan, siya lang. Yang pamumulitika ni Hontiveros na yan ay talagang halatang halata. For your information, ikaw Hontiveros, kahit sinong tangang Pilipino naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Supreme Court. Na mali yung procedure, yung proseso na ginawa nilang pag-impeach kay BP Sara dyan sa Kamara. At may nilabag silang 1-year bar rule. Hindi mo naintindihan, Hontiveros yon? Bakit atat na atat yung babae na yan, mga kaibigan? Kahit kailan yan, magunaw man ang mundo, anti-Duterte yung hinayupak na yan. Naluloka ako kay Claire Castro. Aba, itong babae na ito, lawyer pa naman. Sabi ba naman niya, iba naman daw yung pag hindi ka naniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Napaka-bastos o hindi ko alam kung napakasira ulo talaga yan o may tiriring na talaga. Saan ba siya sumumpa bago siya naging abogado? Nakakahiya itong tao na ito. Nagsasalita sa social media. At ang masaklap dito, may mga tangang mga tao na naniniwala sa kanya. My God. Dahil lang sa salapi, pumapayag siya na maging mukhang tanga sa mga Pilipino. Dahil lang sa salapi, pinabastos niya ang Supreme Court. Wala bang pamilya itong tao na ito? Nakakaawa. At itong si Romualdez, siya raw ay maghahain ng motion of reconsideration sa Supreme Court. Ng ano, Romualdez? Ng ano? Para baguhin ng Supreme Court yung kanilang decision na yung ginawa nyo na proseso sa pag-impeach kay BP Sara ay unconstitutional. Kayo ang may kasalanan dyan sa Kamara, mga bobo kayo.
Merong mga tangang mga tao ang maniniwala dyan sa kanya. Huwag nating kalilimutan mga kaibigan na ang Kamara, ang Kongreso, talagang powerful yan sila. Pwede nilang tawagin dyan si Vice President Sara Duterte, pwede nilang i-contempt, pwede nilang ilabas lahat yung kanilang mga ebidensya dyan, pero hindi nila ginawa. In-impeach nga nila, hindi nga nila pinatawag eh. Hindi nila inabisuhan si Vice President. Hindi alam kung bakit nila in-impeach. Wala silang nilabas sa publiko. Pwede silang maglabas sa publiko eh. Na ito yung ebidensya namin na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Bakit wala silang nilabas? Kasi lahat ng mga akusasyon nila kay Vice President Sara Duterte, lahat ay duda lang. Pagdududa. Yan ang mahirap sa gustong maging presidente. Sisiraan lahat. Gagawin lahat. Para masira yung kalaban niya, para siya umangat. Yan ba gusto niyong presidente? Kayong mga tanga dyan? Katulad ni Romualdez. Yung pagpirma nila dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ilan sila? 215? Kahit isa lang dyan. Ang hindi nagbasa, dahil umamin na pinirmahan lang yan, mali na yon sa batas. At maraming tanga, my God, ang daming tangang Pilipino na naniniwala sa dalawang ito, kay Claire Castro at kay Romualdez. So ngayon, motion for reconsideration. Alam nyo, ang desisyon ng Senado, yung i-archive nila, ay parang nilagay na nila sa baol yung impeachment case na yan. Nakabaol na, nilakyan, sinusian. Nandyan na lang sa Senado yan. Pero sino ang susi dyan? Ang Supreme Court lang. Sa tingin nyo, magbabago ang desisyon ng Supreme Court? May nagtatanong, paano daw kung totoo lahat ng akusasyon ng Kamara kay Vice President Sara Duterte? Ano sa tingin nyo ang sagot? Mas lalo nang dapat sumunod sila sa proseso. Kung talagang matibay ang kanilang ebidensya at talagang 100% na sila'y naniniwala na dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte, inayos dapat talaga nila yan. Yang proseso nila dyan. Ay, ibig sabihin lahat sila dyan tanga. Yang 215 na congressman ang pumirma dyan, lahat ba tanga yan? O hindi lang talaga binasa yon dahil nga sa ayuda daw? Hindi natin alam kung magkano. May mga lumalabas sa social media. Ulitin ko, kung merong nagsasabi na totoo yan, paano daw kung totoo yan? Mas lalo dapat nilang pinagtibay at ipinaglaban dyan sa Supreme Court. Wala silang inilatag sa Supreme Court na facts. Ibig sabihin yung katotohanan. Hindi nila sinagot ang Supreme Court. Nung tinatanong sila kung political question na raw kasi yan, kita mo ang yabang nila. Kasi nga powerful sila eh, feeling nila. Bakit hindi nila pinatawag si Vice President Sara Duterte? Kinontempt nila, nilabas nila lahat ng ebidensya nila. Hanggang ngayon wala. So ngayon, too late the hero na. Dahil kung maglalabas sila ng mga ebidensya nila sa ngayon, hindi na legal yan. Dahil meron ng hatol ang Supreme Court dyan sa due process nila na ginawa unconstitutional. Alam niyo mga kaibigan, itong mga tao na ito, yan si Romualdez at saka yan si Claire Castro, katulad lang. Example lang itong dalawa na ito. Huwag nyo nang isama itong mga taga-mountain. Kasi pare-pareho lang din naman sila eh. Mga bastos sa batas. Yan ba ang gusto nyong paniwalaan? Lahat ng mga bagay may proseso. Kahit ikaw ay ooperahan, may proseso ang doktor bago ka operahan. At habang inooperahan ka, hindi ka pwedeng hatiin na lang dyan basta-basta. At tingnan, teka nga, saan nga ba yung ayusin natin dito sa loob ng katawan niya? May mga proseso. Magkakaroon tayo ng problema sa bansa natin pag hindi tayo susunod sa proseso. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.